Kaka-cellphone mo yan. Ang kwento ni Aaron, puro cellphone. May isang bata na ang pangalan ay Aaron. Siya ay mabait at matalinong bata. Kaya lang, may isang problema. Si Aaron, puro cellphone. Pagkagising sa umaga, niyaya si Aaron ng kanyang nanay na kumain. Aaron, tara na, kumain ka na. Nanay, sandali lang po. Tatapusin ko lang itong games ko. Sabi niya habang hawak ang cellphone. Pagkatapos naman ng klase, lumapit ang kaibigan niya. Aaron, laro tayo sa labas. Pero sagot ni Aaron, pass muna. May bagong games kasi ako dito. Ay nako Aaron, puro ka cellphone. Sabi ng kanyang mga kaibigan. Isang Sabado, habang naglalaro siya ng cellphone, biglang tumanog ang tiyan niya. Aaron, tumanog ang tiyan mo! Sabi ng kanyang nanay. Kaka-cellphone mo yan. Nakakalimutan mo na kasi ng kumain. Sabi ni nanay. Pero kahit gutom, si Aaron, puro cellphone. Kinagabihan, dumating si tatay. Anak, tara, mag-bike tayo. Pero sagot ni Aaron, next time na lang po tatay. May kachat pa kasi ako. Ay nako, si Aaron, puro cellphone. Kinabukasan, nilagnat si Aaron. Mahina ang katawan, masakit ang mata. Sabi ni nanay, oh, kita mo? Kaka-cellphone mo yan. Kaya ka nagkakasakit. Sabi naman ni tatay, anak, hindi masama ang cellphone. Pero mas masarap pa rin ang totoong laro at kwentuhan kasama ang iyong pamilya at kaibigan. Napaisip si Aaron. Na-miss niya pala ang tawanan at habulan sa labas. Kaya nang gumaling siya, binatawan niya ang kaka-cellphone at nagsimulang yayain ang kanyang mga kaibigan. Tara guys, laro tayo! Yay! Welcome back, Aaron! Sagot ng kanyang mga kaibigan. Mula noon, ginamit ni Aaron ang cellphone sa tama, pang-aral, pangmensahe at panglaro, paminsan-minsan. Pero mas inuna niya ang totoong laro, totoong kaibigan at oras sa pamilya. At mula noon, hindi na siya si Aaron puro cellphone, kundi si Aaron mas masaya na sa totoong buhay.